papatayin din noon. Kinilabutan si Rosalie sa narinig. Kagad humingi ng tulong sa albularyo. Ayaw matulad sa tiyahin. Sinigurado naman ni Mang Tasyo na walang mangyayari kung susunod lamang siya sa ibibigay na alituntunin. Maigpit ang bawat babala. Tinanda ang mabuti ng dalaga. Sa ngayon, binalaan din na wag munang gumawa ng hakbang para sa kaso ng tiyahin. Magpalipas muna ng panahon bago muling isagawa. Tuloy ang buhay ni Rosalie. Siya ang pumalit sa pagiging maglalako ng kakanin at ulam. Kabisado na rin naman ang sangkap at timpla. Sa kabutiang palad, tinangkilik din ng mga suki. Samot-saring papuri ang tinanggap mula sa mga ito. Mabilis na ubos dahil karamihan pakyaw. Kaunti ang lulutuin para walang maiuwi. Tanghali pa lang, ubos na. Bilang tulong sa kasamang tindera, nagpresenta ang dalaga sa paglalako. Hindi rin mababahala dahil may sabungan sa malapit. Sabungerong gutom ang aalukin. Subalit hindi maiwasang may mambastos. Dalaga si Rosalie. Hindi maitatanggi ang kagandahang pisikal. Mabuti na lamang may lalaking lumapit para manita. Nakaligtas sa pambabastos. Nagpakilala sa pangalang Ben ang lalaki. Matanda ng ilang taon kay Rosalie. Magmula sa araw na yun, ito ang madalas na pumapakyaw ng paninda. Kakarating pa lang sa pwesto, binili ang lahat. Sa tinagal, binalaan ni Manang Dolores ang dalaga na wag masyadong dumikit dito. Hindi maintindihan sa anong dahilan, pero ganun na lamang ang pagseta sa tuwing nariyan si Ben. Magandang umaga sa iyo. Hindi naman sa pangingialam, pero kailangan mong dumistansya sa apo ko. Pasensya na iyo, kaibigan ko kasi ang tiyahin nito. Hindi ako makakapayag na may aaligid. Matuto kang dumistansya. Nahiya si Rosalie nang lumapit si Manang Dolores para mukaang sitahin. Tumawa ang binata. Hindi seneryoso, kaya lalong nagalit ang matanda. Nagpaalam na lamang si Ben. Manang, kung magsalita naman po kayo para masamang tao si Ben, mabait po siya. Wala namang ginagawang masama. Huwag kang magpapakasigurado, iha. Ang mga tao dito, hindi mahuhulaan ng tinatagong pagkatao. Karamihan nagpapakitang tao lang, pero ang totoo may binabalak. Ayaw kong matulad ka sa mga nabalitaan ko. Naagrabyado matapos maisa ng kabaitan. Alam kong dalaga ka. Normal sa mga katulad mo ang mabighani sa isang binata. Pero tandaan mo, hindi lahat ng anghel ay mabait. Kunot noong hinatid ng tanaw ang matanda. Bumalik ito sa pwesto sa kabila. Nakatitig lang si Rosalie. Naguguluhan sa sinabi. Gayunpaman, piniling makinig. Iniwasan si Ben sa mga sumunod na araw. Nagulat siya dahil huminto na din ito. Hindi na nagpakita matapos ang pagtrato. Nakahinga naman si Rosalie dahil dire-diretso ang trabaho sa tindahan. Wala nang nangungulit sa kanya. Kaso nga lang nanghihinayang dahil naging matumal ang kita. Lalong humina sa paglipas ng linggo. Hindi mangangalahati ang bentahan. Lumipat na ng pwesto. Pero ganun pa rin hanggang sa tumigil na ang dalaga. Naubos na ang puhunan sa dami ng nasayang. Naghanap ng ibang pagkakakitaan. Namasukan bilang tendera. Maayos ang pasweldo. Libre kain at merienda. Tumagal doon ng buwan pero pagkatapos nun, muling huminto dahil sa karamdaman. Naisip ni Rosalie ang sinabi ng albularyo. Subalit wala namang nangyari sa nakalipas na panahon. Duda siya na kulam dahil ang sintomas ay sakit sa ulo at walang tigil na pag-ubo. Deperensya sa kalusugan ang resulta ng pagsusuri sa doktor. Pahinga ang kailangan,
kaya tumigil muna sa trabaho. Habang tumatagal, unti-unting humina ang katawan. Kinakabahan kung kaya't nagpatingin kay Mang Tasyo. Pagsuri, kagad nagsagawa ng ritual para tanggalin ang sumpa. Naramdaman na lamang ni Rosalie na may sumapi sa katawan, kontrolado ng ibang kaluluwa. Magpakilala ka. Anong ginawa ng babaeng ito para kulamin mo? Magsalita ka. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ng sakit si Rosalie. Hindi palito ang ginamit, kundi sinibak na kawayan ang panghagupit. Doble ang ininda. Idagdag ang kapit ng kaluluwa. Nang tumagal, hindi na kinaya pa ng dalaga dahil habang nakikipag-usap ang albularyo, may lihim na umaatake. Gustong sumigaw. Nais humingi ng saklolo, pero walang boses na lalabas. Hindi nagtagal. Pakiramdam ay may persang humihiwalay ng kaluluwa sa sariling katawan. May gumagapang sa kaloob-looban. Ilang sandali pa, parang may malit na insektong kumakagat ng laman. Nang maglaon, namanhid ang kabuuan. Pagbaling ng atensyon sa kaganapan ng paligid, hindi pa rin tapos sa sagutan ang albularyo, maging ang kaluluwang sumapi. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Simple ang tanong ko pero hindi mo pa rin masagot. Magpakilala ka. Kung ayaw mong tapusin kita ngayon din. Huwag mo kong takutin. Kabisado kong galaw niyong mga albularyo. Pagmamalupitan, papaaminin, pero wag ako. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Ganun ba? O sige. Maglaban na lang tayo sa ibang paraan. Tignan natin kung kaya mo ang hamong ito. Huwag ka sana magsisisi. Kinalas ni Mang Tasyo ang ritual. Bumalik sa ulirat si Rosalie. Kagad ininda ang pinsala sa katawan. Nagulat ang albularyo sa nangyari. Imbes na mapasuko ang mangkukulam, dinagdagan nito ang kalbaryo ng dalaga. Sa pagkakataong ito, malaki ang tinamong pinsala sa kaloob-looban. Pag-ihip ng orasyon, lumabas ang insekto mula sa tenga. Bumulong uli ng dasal ang albularyo. Sumuka ng dugo na may kasamang insekto. Pambihira. Anong klase namang kukulam ba yun? May kasama pang barang dahil sa mga insekto. Iha, alalahanin mo kung sino nakaalitan mo. Kahit yung maliliit na bagay. Dahil minsan kung ano ang maliit, ito pa ang nagdudulot ng malaking sakuna. Inalala ni Rosalie ang bawat taong nakakasalamuha. 2 tao lamang ang nasa isip. Si Manang Dolores at Ben. Nang isa-isahin ang kilos ng mga ito, si Manang Dolores ang may mas motibo. May pagkakataon, nahuli niya ito na masama ang tingin. Halata rin sa pakikitungo na nakikipagkapwa-tao lang. Isa pa, may naabutan nitong tsismisan. Narinig ang pangalan niya. Kung minsan pa'y paulit-ulit na binabanggit ang pagkakautang ng yumao. Subalit ang problema, lalaking boses ng mangkukulam ang sumapi kanina. Kaya naman hiningi nito ang kumpletong pangalan ni Ben para magsimula ng ritual. Nang masabi, sinimula na ang hakbang. Tumabi si Rosalie. Pinanood ang albularyo. Nagsindi lamang na mga kandila sa bakanteng altar at saka pumikit. Nagsambit ng salita sa ibang wika. Hindi naglaon bumigat ang pakiramdam sa paligid. Nagsimulang manggulo ang hangin sa nakasinding kandila. Gayunpaman, wala ni isang apoy ang namatay. Nagpatuloy sa pagsambit si Mang Tasyo. Inabot ang kawayan at saka dahan-dahang hinampas sa sariling kamay. Nagdugo ng tumagal. Ilang sandali pa. Lumipat sa hita ang paggampas. Ganon din ang nangyari. Nagkasugat. Hindi maintindihan ni Rosalie ang kaganapan. Gustong pahintuin ng matanda,
Pero maigpit ang bili nito kanina. Ano man ang mangyari ay hindi siya makikialam. Makaraan ng ilang sandali, umago sa saigang dugo ng albularyo. Bumigat ang paghinga, pero nagpatuloy sa pagsambit ng kataga. Hindi naglaon, kusang bumigay ang katawan kasabay ng pagkamatay ng nakasinding kandila. Dali-dali sa paglapit ang dalaga pero kagad sumenyas na lumayo. Nang mag-angat ng ulo si Mang Tasyo, pasimple itong tumawa. Hindi ko alam kung saan mo nakilala ang binatang yon. Mahusay. Magaling Hindi basta-basta. Sa dinami namin ng nakalaban ko sa espiritual na kumbate, siya lang ang matagumpay na kumontra ng ritual. Gusto ko siyang makilala sa personal. Ginanahan ako makipaglaban sa katulad niya. Manong, si Ben po talaga ang mangkukulam? Ano po ang dahilan niya para gawin sa akin yun? Sa inyo, tignan mo ang nangyari sugatan po kayo Walang problema. Malayo sa bituka. Huwag mo kong alalahanin. Ang nasa isip ko ngayon, magapi ang mangkukulam na si Ben. Hindi ko inasahan na marunong siya sa aspetong espiritual. Para sagutin ang tanong at batay sa kwento mo, duda kong hindi nagustuhan ang pagtaboy mo sa kanya. Dito naunawaan ng dalaga ang kaganapan. Minsan na ring inamin ni Ben na may gusto ito sa kanya. Nilinaw na hindi na siya handang makipagrelasyon. Ang buong akala'y maayos ang pag-uusap. Pero sa sandaling umiwas, alinsunod sa bili ni Manang Dolores, kulam ang iginante sa kanya. Hindi inasahan na may tinatagong kasamaan ng binata. Pagkatapos ng lahat sa tahanan ni Mang Tasyo, nagbigay ito ng kontrakulam. Isang uri ng bato. Hindi pa tuluyang nasugpo ang sumpa. Ang natanggal lang ay ang kapit sa katawan. Tatapusin pa ng albularyo sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mismong mangkukulam. Nang mapadaan sa bayan, sinadya ni Rosalie sa Manang Dolores. Pinaliwanag ang nangyari. Nagpapasalamat dahil hindi ito nakalimot sa pagpapaalala tungkol sa kagaya ni Ben. Kaso lang may kakaiba sa matanda. Yung bang sa likod na maayos na pakikitungo, may tinatagong plano. Nagkipit balikat na lang din ang dalaga. Hindi masyadong pinansin dahil baka ugali lang ito ng matanda. Makalipas sa mga araw gumaan ang pakiramdam ni Rosalie. Hindi na muna lumabas ng tahanan upang makaiwas sa anumang ganap. Subalit, sadyang mapanubok ang pagkakataon, ang kasamaan mismo ang lumapit. Isang hapon, napansin sa hindi kalayuan si Ben. Kumulo ang dugo ni Rosalie nang maalala ang ginawa nito sa kanya. Hinayaan ito sa labas, pero sumapit na lamang ang gabi ay naroon pa rin. Hindi na nakatiis. Nilapitan niya na si Ben. Akala ko sisikatan na ako ng araw bago mo mapansin Kumusta ka na, Rosalie? Matagal na nung huli tayong nakapag-usap. Nasasabik ako sa walang katapusan mong daldala. Ang kapal na mukha mong magpakita pagkatapos mo kong kulamin. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bumaba ang tingin ni Rosalie sa kamay at hita ng binata. May sugat katulad kay Mang Tasyo. Bakit mo ba kasi pinakinggan ang matandang yon? Kung alam mo lang ang ginawa niya sa tiyahin mo, sigurado kung ikaw pa mismo magsasabi na patayin niyang albularyo na yan. Ano bang alam mo sa nangyari kay Tia? Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Ben. Kumuha ito ng garapa at saka isinaboy ang laman direkta sa mukha ng dalaga. Kagad nawalan ng malay si Rosalie. Bago magsara ang mga mata, malinaw na nakita ang malademonyong ngiti ng binata. May binulong pero hindi napakinggan.
Nasa loob ng tahanan ng magkamalay, walang ideya kung sino ang nagbuhat papasok ng bahay. Kagad sinuri ang sarili. Nakahinga ng walang maramdaman. Gayon pa man duda siya na walang ginawa si Ben. Ngayon nakilala niya na ang pagkatao nito. Nagmamadali sa pagpunta kay Mang Tasyo. Napailing na lamang ang albularyo. Mataas na uri ng orasyon ang karga ng dala niyang pangontra, pero nagawa pa ring lumapit ni Ben. Lalong nadagdagan ang kagustuang makita sa personal nang masukat ang kakayahan nito. Hindi naman pinagkait ng pagkakataon. Ito ang kusang lumitaw. Malakas ang loob na dumalaw sa mismong tahanan. Ikaw pala, ang kapal ng mukha mong gumante sa harapan ko. Hindi mo ba alam na lahat ng kampo ng kaliwa na naglakas ng loob na maparito sa tahanan ko, hindi na sila nakakauwi? Balak mo yatang mamatay. Kalmahan mo lang, Manong. Para sa kalaman mo, matagal na akong padaan-daan sa lugar na to. Hindi may tatanggi na malakas ang pananggalang, pero parang may nakalimutan ka dahil nakapasok ako. Napatitig si Mang Tasyo. Hinagilap sa pagbumuka ng binata ang mali sa bakod ng proteksyon. Hindi nagtagal, palihim na nagsagawa ng orasyon sa hangin. Ang tigal po ay direktang tumama kay Ben, pero laking gulat ng kaagad ditong nakontra. Hindi makapaniwala na pinapamukha nito na mahina ang dasal niya. Sino ka ba talaga? Paano mong nagawang baliin ang ganun lang yon? Manong, hindi ako nandito para sagutin ang katanungan mo. Gusto ko lang makita ka ng personal. Tinawag mo ko nung nakaraan sa pamamagitan ng espiritual na kumbante. Doon nasagad ang pasensya ko. Dumako ang tingin ni Mang Tasyo sa kamay at hita nitong sugatan. May mantsa pa ng dugo sa pantalon. Napangiti na lamang ang albularyo sa naisip. Nang umalis ang binata, kagad isinagawa ang ritual. Muling hinamon sa espiritual na kumbate. Sa pagkakataong ito, nagulat si Rosalie ng kutsilyo ang ginamit ng matanda. Sinugatan ang sariling dibdib. Pagkatapos ay dahan-dahang tinarak. Malakas ang pagkakasambit ng mga salita. Kinilabutan ng dalaga habang nanonood. Kung pagbabatayan ang haba ng patalim, tatagos ito sa katawan. Nagpatuloy ang ritual. Sinundan ito ng pagsugat sa liig. Sa kabila nito, hindi man lang makitaan ng panghihina ang matanda. Tumagal ng tumagal. Marami na ang dugong umaagos. Ilang sandali pa. Kusang nabasag ang mga gamit sa paligid. Namatay ang nakasinding kandila. Sinundan ng nakakabinging sigaw mula sa kung saan. Hindi na maunawaan ni Rosalie ang nangyayari. Hindi mapakali sa kinalalagyan habang nasaksiyan ang kaganapan. Nagmamadali sa paglabas. Pero sa kalagitnaan ng daan na abutan si Ben. Mulat ang mga mata pero parang wala sa tamang wisyo. Nakaluhod ang lalaki. Sumasambit ng mga salita katulad ni Mang Tasyo. Pero ang kaibahan, iniinda nito ang eksaktong parte ng katawan kung saan itinarak ng albularyo ang patalim. Lumilikha ng nakakakilabot na ingay na parabang binabangungot. Bumalik sa tahanan si Rosalie. Wala pa ring pinagbago ang sitwasyon. Nakaluhod ang albularyo habang isa-isang tinatanggal ang mga patalim. Inakala ng dalaga na doon na matatapos. Laking gulat nang magsinde ng kandila at direktang idiniin sa sugatang dibdib. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ben mula sa kung saan. Hindi lang yun. Ang nakatuping papel na pinagsulatan ng orasyon. Nginuya. Sinabayan ng paglagok ng langis. Napatanda na lamang ng krus ang dalaga. Naupo sa tabi. Hindi na alam kung paanong kikilos sa kabila ng nangyari. Nang maglaon nagmulat si Mang Tasyo kasabay ng pagtapos ng ritual. Kalmadong inalis ang nakadiin na kandila
Pasimpleng inabot ang tuwalya. Pinahid ang dugo mula sa sugat. Tapos na. Hindi ko akalain sa paglipas sa mahabang panahon, magagamit ko ang ganitong klaseng ritual. Espiritual na kumbate gamit ang pisikal na katawan. Akala siguro ng binatang yun madadaan ako sa sindak eh. Ang kapal ng muka. Pumunta pa dito. Todas tuloy. Sabay na pinuntahan ang kinaroroonan ni Ben. Naabutan itong nakabulagta. Bumaha ang dugo sa lupa. Sinabuyan ng langis. Binulungan ng orasyon. Pinauwi ng albularyo ang dalaga kung kaya't hindi nasaksiyan ang ginawa sa katawan. Nalaman na lamang pagbalik kinabukasan na maayos nang nailigpit. Kahit anong tanong ayos sa magot ni Mang Tasyo, pinagpalagay na lamang na inilibing ito. Gayunpaman, kinakabahan pa rin si Rosalie sa ideya na may pamilyang maghahanap kay Ben. Sinigurado naman ni Mang Tasyo na kung sakali mang may maghanap, siya na ang kakausap. At dahil tapos na ang tungkol kay Ben, binalikan ni Mang Tasyo ang kaso ng yumaong tiyahin. Sa dami ng nangyari ay nakalimutan na ni Rosalie. Manong, wag na lang po kaya. Nakapagpahinga naman na si Tia Isay eh. Ipagdasal na lang po natin. Pwede naman pero sana, alam mo na sa oras na may lalapit sa akin sa bagay na ito, hindi ako matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng biktima. Nasa'yo kung hindi mo itutuloy. Pero hihingi ako ng permiso na ako mismo ang gagawa ng nararapat. Napaisip si Rosalie. Tiwala naman siya kay Mang Tasyo, lalo na nang masaksiyan ng kakayahan. Ngunit para sa kanya mainam na wag na lamang gambalay ng yumaong tiyahin. Naging mabigat para sa kanya ang magbigay ng permiso, pero pumayag pa rin siya. Nang bumalik sa pagtitinda ng kakanin at ulam, napansin ni Rosalie na bakante ang pwesto ni Manang Dolores. Sabi ng kabila, ilang araw nang walang balita sa matanda. Ang huling nalaman ay nanghihina na ito. Pinuntahan ang tahanan, naabutan itong nakaratay. Namumutla at butot balat. Lalapitan sana para makiramay, subalit sumenyas ito na wag. Hindi maintindihan ng dalaga dahil bigla itong umiyak. Namutawi sa bibig ang paghingi ng tawad. Kusang nagkumpisal. Inamin ito na may galit sa yumaong tiyahin. Nainggit dahil sa tinagal bilang tendera ng kakanin. Hindi kayang kumuha ng mga papuri ng mga tao. Ang simpleng inggit, nawi sa matinding pagnanais na pagdusahin, pinakulam. Ang sinuhulang mangkukulam walang iba kung hindi si Ben. Natahimik si Rosalie sa narinig. Hindi na sana ganito ang matutuklasan. Naging malinaw na sa dalaga ang kahina-hinalang kilos. Hindi maiwasang maglabas ng galit. Pinatawad niya ang matanda. Kaso makaraan ang ilang araw, namatay na ito. Alam ni Rosalie ang dahilan ng kamatayan. Pagpunta sa tahanan ni Mang Tasyo, inamin nito na ginawa ang nararapat. Kabayaran para sa nabiktimang tiyahin. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Wala na siyang magagawa pa. Nangyari na ang dapat mangyari. Isa lamang ang natutunan ni Rosalie sa lahat ng sitwasyong nangyari. Kung buhay ang kinuha, buhay din